Mayong gabi sa tanan, karon pizza 31 sa bulan sa Disyembre, Gregorian Calendar 2023. So kini sa inyong igsuon si Brother Jerry. Atong isgutan karon maigsuon kining mga importanteng punto nga atong isgutan karon mao kining sumusunod. Giunsa man pag hatag sa Dios ang mga sugo. Atong specific sa ta kay mga sugo tungod sa kadaghan around 613 ka mga sugo na ato lang kuno ning napulo ka sugo mga isuon. Kining gitawag dili lang sige sa moa, dili naman ni sugo god, kini requirements jud. Kining napulo gikuan sa ang napulo requirements na nga kinahanglan imong sundon kay gitawag nag word of the covenant. Muna ang pulong sa pagigsaad. So mga ison atong sayron giun sa paghatag ni unsa man ganong importante man ni kaayo. So atong sugdan sa pagbasa ug mao kini mabasa nato sa Exodus chapter 19. In the third month after the children of Israel had come out from the land of Mitzrayim, so after 3 months nga ninggikan sa ilang paggawas katong sa time sa Exodus chapter 12, dito sila nang gawas katong sa Passover sa Pisak nga time, dito nang gawas sila. So nanggawas sila dito Abib 15 kay Abib 14 sa gabi so motoy gipamatay ang firstborn, ang kamulang anak sa mga Ehiptohanon gikan sa mananapan sa hari. So pagkuan gipagawas sila mo ni after ani na ang hinungdan pon mga igsoon nganon gawas sila ito kay gusto man sa Dios sa Israel pinagi kang Mose o kang Aaron nga kuan sila ito maadto sila sa bukid Sinai 3 days nga gawas sila para mosimba sa nining bukid sa Sinai. Apan tungod kay naggahi-gahi ning parao so niabot ang mga wonders and miracles nga mga tunglong nga niabot sa Egypto. So ato balik ta maigsoon after ato nga panahon nga ninggawas sila 3 months after nanggawas sila gikan sa Egypto o Mitzrayim. Kini Mitzrayim mo ni ang old name sa Egypto, Egypt. So on this day they came to the wilderness of Sinai. So niya na after ng mga adlaw 3 months after niabot ni sa kamingawan sa Sinai. Sinai. For this set out from Rephidim, so kay nang lakaw gikan sila gikan Rephidim and come to the wilderness of Sinai. So gikan di sila sa Rephidim. Ang katungkuan gikan sa Rephidim ang ilang kuan anto niabot sila sa kamingawan sa Sinai. O nagkampo sila and they camp in the wilderness o nagkampo sila sa kamingawan. So Israel camped there before the mountain. So tama-tama 3 months after day nagkampo sila dito sa atubangan sa bukid sa Sinai sa Kurib. And Moses went up to Elohim. O gumana kampo sila si Moses misaka ngadto sa Elohim kay ang Elohim naman sa dito man makikita niya sa bukid sa Sinai. And Hashem called to him from the mountain saying, og ang Diyos sa Israel kanang tetragrammaton makita nyo ako lang gito lagi Hashem, and called to him from the mountain saying, this is what you are to say to the house of Jacob. So mao kini ang isulti nimo sa balay ni Jacob o the 12 tribes o mga descendant niya, and declare to the children of Israel, o kini mo isulti sa anak ni Israel, you have seen what I did to Mitzrayim. So ingon si Hashem nga nakita ninyo kung unsa akong gibuhat sa mga Egyptohanon, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. O unsa ta mo pagdala sa sama sa gidala mo sa sama sa pako sa agila o gidala ka mo nako diri sa akong kaugalingon. And now if you diligently obey my voice, o karon kung ikaw maunungon o kanang matinumanon sa
pagpaminaw sa akong mga pulong, and shall guard my covenant, og magabantay sa akong pagigsaad. O atong lahi ang law og ang covenant, maigsoon. Ang covenant inyo ng kasabutan. And guard my covenant, mo ni akong kasabutan. Bantayan niyo akong kasabutan. Then you shall be my treasure possession above all the people. So nahimo kamong mga treasure possession, akong bahandi labaw sa tanang mga tao, for all the earth is mine. Kay ang tibok kalibutan kininyuta ako aman, ingon ang Dios sa Israel. So naay sila gining kung magbantay sila, maubay sa voice sa magagawom, magbantay silang saad, mahimo silang bahandi sa Dios, sa Israel. And you shall be to me a reign of priests and set apart nation. So may mong kanang mga nasud ng mga pari, harianong pari, og set apart nation, og inilahi nga nasud. Mo ikuan requirements, requirements. Those are the words which you are to speak to the children of Israel. So mo ni ang mga pulong nga isulti kamose para isulti sa balay ni Israel, sa mga anak ni Israel. And Moses came and called for the elders of the people. So si Moses mingnaog, niabot o gitawag niya ang mga leader sa mga tao, and set before them all these words to Hashem commanded him. So ganong na yung mga leader, kay kay numduman di na nato ikuan kayo ni kay mataas na tong discussion. Hinumduman sa una paggawas nila, nakita nga si Mose mo ay perminti magkuan sa mga kuan moto si Yetro nga kuhin o pare saserdote sa Midian, nag-ingon siya nga maghimo kag mga leader, so hindi ka malisdan. Mo ni nga nay mga leader na kada o representative nila kada tribes. Sunod, and set before them all these words which Hashem commanded him. And all the people answered together and said, so ang mga katawhan nakadungog og silang tanan miingon, all that Hashem has spoken we shall do. Og tanan nga gisulti ingon sila nga ang tanan gisulti sa mga gawm sa Israel ilang sundon. So Moses brought back the words of the people to Hashem. So saka na mabalik si Moses sa bukid ug iya kining gi-report. 9. And Hashem said to Moses, og si Hashem, ang Diyos sa Israel, misulti ka Moses, see I am coming to you in the thick cloud. So ingon siya, tanawa maabot ko sa imuha di sa mabaga nga panganod, so that the people hear my when I speak with you. Ang purpose nga mo pakita ang Diyos sa Israel para musulti siya o makadungog ang mga tao nga gipagawas ni Mose. Take note katong gawas sa Israel atong kanang gamay sa Exodus chapter 12 verse balikan na nato na Mason. Exodus chapter 12 verse 38 para masabtan nato ba natin atong basahon yun. Nanggawas sila dili lunlon Israelita Mason. So na to, and the children of Israel set out from Ramses to Sukkot, about 600,000 men on foot beside the little one. So ang gikwintaan ni Maigsoon is mga lalaki lang, way labot ang mga gagmay, wa pang babae, wala gikwinta, wala sa unang panahon sa census. Census is sa Numbers chapter 1, ang gisensus is mga kuan lang, mga lalaki. Ingon sa dre, and the children of Israel set out from Ramses to Sukkot, nanggikan sila sa Ramses, part na sa kanang kuan sa Ehipto, matong ingon akong ipagawa sila, about 600 men on foot beside the little ones, and a mixed multitude went up with them too, also flock and herd, very much livestock. So di lang sila ang nanggawas, na pa yung mga mixed multitude of tanam sa verse 38, mixed multitude. So na mga mixed multitude mga isuon nga giskutan diri.
So balik ta maigsoon sa diri sa 19. So gusto ang Dios sa Israel nga makadungog sila, ay makadungog ang sila ang mga tao katong di lang Israel ang makadungog kundi apil tong mga tao nga ning apil paghawa dito sa Egypto. So ingon diri sa kuan, so ang gibuhat ni karong makadungog sila unsa daw sa 9, so that the people hear when I speak with you and believe you forever, para sila motuo kanimo hangtod sa hangtod. So ang panahon na to, ang purpose ay sa Dios sa Israel nga mo padungog siya sa tao para sila totoo nga sa hangtod kang Mose, dili nga baliwala ang istorya ni Mose. And Mose reported the words to the people to Hashem. And Hashem said to Mose, go to the people and set them apart today and tomorrow. Siya, sige, atuwa na mo siya mga tao. Naudere sa bukid. Adto sa tao, pagkauman, sulti sila nga magbalaan sila. Karon og ugma. And they shall wash their garments. So, maghinlo sila, manglabas sila, manglimpyo. Ang word ning og atong tanaw, kanang word nga set apart, manglimpyo ra na, manglimpyo, magbalaan, manglimpyo. Maglimpyo ka sa sala o di ka mo kog mahugaw, limpyo man ang pamagi nga limpyo. And shall be prepared by the 3rd day. Insya og sila magabantay sa katulok adlaw. Mahilo sila karon og ugma kay sa katulok adlaw. Kay sila on the 3rd day, Hashem shall come down upon Mount Sinai before the eyes of all the people. So take note ang ibutang of all the people. Wala mingon of the children of Israel. So yung pagka 3rd day, iabot ang siya Hashem dito sa Mount Sinai og nakita siya sa tanang tao, apil tong mixed multitude, meaning dili Israel lang nakakita. And you shall make a border for the people all around. So mo din ingon sa makagam makakita ang tanang tao o magbutang siya boundary. And take heed to yourself that you do not go up to the mountain or touch the border of it. So giingnan nga kamo dili mo lapas sa rindero, or mo gunit sa rindero ana. Whoever touches the mountain shall certainly be put to death. So ingon siya kung kinsa man kato mohikap sa maong sa bukid nga nanay rindero, lapas ato kinahanglan mamatay siya. Not a hand is to touch it. So walay kanang kuan kamot nga mo ginanamugunit ana, but he shall certainly be stoned or shot with an arrow. So kung makalapas unsay kuan death penalty, pinaagi sa pagbato or anon siya kanang kanaon. Whether man or beast, he shall not live. So insya mataw man na o man hayop, di siya kinamabuhi. When the trumpet sounds long, so kung ang trumpeta mo lanog na, lanog kayo, let them come near the mountain. So kinan kung makadungog na mo taas nga trumpeta, lanog kayo, o mo na ang kuan nga signal nga mo duol na mo diri sa bukid. So na boundary, di pwedeng kakuan pagka butang rindero after kuan muduol na sila sa bukid. Primero na rindero pag kuan pag sounds, so gibutangan tog rindero kay balo mo sila mo kuan basig na imo mangahas ngigsuon nga musaka o mo kuan sa motong gi baoran sila nga di pwede bisan mo gunit. So pag kanus-a lang sila makaduol sa mountain kung naanay trumpeta. So mo na siya ni trumpet nga lanog kayo. And Moses came down from the mountain to the people and set the people apart, and they washed their garments. So si Moses kanaog sa bukikan sa bukid o sila nagabalaan o nanglimpyo sila sa ilang mga sanina, mga bisti. And he said to the people, be prepared by the 3rd day, do not come near a wife. So magbantay mo, mag-prepare mo hantod sa tulok adlaw, ayaw mo pagduol sa inyong asawa pasabot dili sila maghimog kanang mga sexual activity anang time. And it came to be on the 3rd day in the morning, so siyang
Niabot na ang ikatulong adlaw sa yung buntag ni ana, that there was thunder and lightning. So naay mga pagdalugdog ug mga pagkidlat. A thick cloud on the mountain, og naay mabagang panganod dito sa bukid sa Sinai. And the sound of the ram's horn was very loud. Og ang tingog sa ram horns o kanang katong saning dili trumpeta na kanang lanog kayo nga kanang kumbaga murag busina piting very loud, piting kusuga. And all the people were in the camp trembled. Tungod sa kakusog ang tanang tao ang tanang tao nga nasa mga kampo mikurog. Excuse me. 17. And Moses brought the people out of the camp to meet with Elohim. So diba atong sayran pag naay ka ng longhorn o tingog sa trompeta nga kusog kayo o tingog nga anang budyong mo nay timaylan signal nga moduol na sila sa bukid. So ang ibuhat kadung nila nindo kan sila gidala ni Moses ang mga tao ngadto sa Elohim og nagtindog sila, and they stood at the foot of the mountain. So dito mitindog sila dito sa tiilan sa bukid. And Mount Sinai was in smoke. Og ang bukid sa Sinai nag-aso. All of it. So di lang part lang sa kuan kundi ang tibok Sinai nag-aso. Because Hashem descended upon it in fire. Kay tungod si Hashem, ang Diyos sa Israel, kanaog pinagi sa kalayo. And its smoke went up like the smoke of a furnace. So ang kakusog ang aso sama sa kanang sa lutuan nga nag-aso. Og imagine nimong lutuan sugnorad kalayo nag-aso ingana. And all the mountain trembled exceedingly. Di lang ang mga tao di ay mikurog. Hasta ang bukid mikurog pag-abot. And when the blast of the ram's horn sounded long, sa diyang kalit tingog ang kuan taas lanog sounded long and became louder and louder. So nagkaanam kakusog, Moses spoke. Samtang og imagine ni Mike sa 19, samtang mitingog ang kusog ang tingog sa trompeta, ni kaanam kakusog, nakakusog. Samtang nakakusog si Moses misulti, and Elohim answered him by voice. So migsuon ang nabutang diri, and Elohim answered him by voice. So and Hashem came down upon Mount Sinai on the top of the mountain and called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. So unsa ang pulong sa 19 ingon diri, and Elohim answered him by voice. Unsa man ang pulong nga ilang nadungog? Ang pangutana, unsa man ang pulong nga nadungog nila? Kay pagka 20 gikat man nahitabo naman, and Hashem came down upon Mount Sinai on the top of the mountain. Gikuan sa writer, describe niya, and Hashem called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Mingana lang ka sa yon. Pero unsa man ang ilang gistorya sa mga gaom. Atong tan-awon diri sa Deuteronomy, si Moses man ang sa Deuteronomy chapter 5. Sa Deuteronomy chapter 5, istorya balik o gi-reiterate o gipahinumdum balik ni Moses kung unsa ang nahitabo ato nga time. So basaw na to may igsoon. And Moses called all Israel and said, so iyan na kining gi-relate sa mga kining nasa Deuteronomy katuning mga dili tong kay ang katong nakasaksi atong time sa bukid sa Sinai na part ato nga matay, na part kung buhi mo ni ang katong mga batan-on mo ni kaistorya ni Moses si Deuteronomy. Atong basaw ng Deuteronomy kay aron masayran at masabtan nato o unsay gisulti sa Dios sa Israel niadtong panahon na sa Exodus chapter 19. Iyan ang storytelling na pud balik ni Moses kung unsay nahitabo. So na mo ni basa. And Moses called all Israel and said to them, hear, O Israel, the laws
and right ruling, which I speak in your hearing today. And you shall learn them and guard to do them. Hashem our Elohim made a covenant with us in Korib. O ingon dito. Hashem did not make this covenant with our fathers, but with us, those who are here today, all of us who are alive. So, ingon siya, naghimo na magulain ng pagigsaad mga igsoon, kini pagigsaad na pod, kung himuon ang pagigsaad manggod, o gatong tanawon forward ato gamay sa Deuteronomy chapter 29, balikan natong 5:5-29, kining gistorya ni Mose, ingon siya diri nga naghimo og pakigsaad na pod siya. These are the words of the covenant which Hashem commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab beside the covenant which he made with him in Korib. So, mao din ingon si Moses sa Deuteronomy chapter 5 nga nay covenant nga gihimo kay katon kaabot naman sila ani sa gisulti manggod ni kuan ug balikan nato maigson para naayot tay gamay background sa Deuteronomy chapter 1 ug atong tan-awon niabot nila sa Moab nga part pag mo ni these are the words which Moses spoke all Israel beyond Jordan in the wilderness in the desert plain opposite Suk between Param and Topel, Laban and Katsirut and Disahab, 11 days journey from Korib by way of Mount Seir to Kadesh Barnea. And it came to be in the 48th year, in the 11th month, on the first day of the month, that Moses spoke to the children of Israel according to all that Hashem has commanded concerning them. So after he had smitten Sikon, sovereign of Amorite, who dwelt in Kisbon, and Og, sovereign of Bashan, who dwelt at Astaroth in Edrei. Beyond the Jordan in the land of Moab, Moses undertook to declare this Torah, saying, Mone ang istorya may igsoon. Human dito sa Moab ni nahitabo ning i-reiterate o gi-storytelling ni Moses sa Israel, mga anak na Israel na ning katong mga dili tong lahi po tong nakihimuga ng atong mga dagkong tao atong sa Korib. Kay 40 years after naman ang Deuteronomy. So after padung na ni siya ready to kanang musulod sila sa Kanaan. Na sila dito nga part sa may Moab nga part. Ya beyond the Jordan in the wilderness. So nana sila sa Jordan dapit. So maigsoon atong balikan na to ang Deuteronomy 29. So naghimo sila bag-ong pagigsaad. Mong sa Deuteronomy 5 mo ni ang ingon gi-reiterate ni Moses. Balik ta. I stood between Hashem and you at the time. So ingon si Moses, ako mitindog sa ning taliwala kang Hashem sa Dios sa Israel og sa inyo ana nga time. At unsa nga time katong sa Exodus chapter 19 katong nag-istorya ang Dios, di ba, kay numduman hinan si Moses nga after 3 days mo abot siya kay haron ang tao makadungog og motuo kay Moses hangtod sa hangtod mo tay purpose sa makagam sa Israel. So gibalik istorya ni reiterate o gipahinumdom ni Moses unsay nahitabo ato. Siya I stood between Hashem and you at that time to declare to you the words of Hashem, for you were afraid because of the fire, and you did not go up to the mountain, saying, so kamo na nga hadlok og dili mo miadto sa bukid nga nag-ingon. Di man ni mga bata ni nga atong nga time katong mga batan-on dili tong madagko amtong. I am ingon sa magagam saying, I am Hashem, o your Elohim, who brought you out of the land of Mitzrayim, out of the house of bondage. You have no other mighty one beside. You have no other mighty ones against my face. And siya, you do not make for yourself a carved image, any likeness of which is in heaven above, or which is in the earth beneath, or which is in the mountain. You do not bow to them nor serve them, for I, Hashem,
your Elohim. I am a jealous El, visiting the crookedness of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing kindness to thousands of those who love me and guard my commands. You do not bring the name of Hashem. So kining diri maigsuon sa gikan sa 6 nga nag-introduce ang makagam sa Israel, ingon siya, I am Hashem, o Tetragrammaton. Ang uban, I am Jehovah, o I am Yahweh. So ingon diri maigsuon, nag-introduce jud ang mga gaom sa iyang pangalan. Unsay ang pinakakuan diri, nag-introduce ang mga gaom sa iyang pangalan dili lang kay Mose. Kaya ato mabasa permente Exodus chapter 3 verse 15 nga ang Diyos sa Israel nagpaila-ila ka Mose kay ug atong tan-awon balik Exodus aron basahon niyo na to, Exodus chapter 3 verse magsugod ta sa 12 ug mao ni mabasa nato. And he said, because I am with you. 13. And Moses said to, see, when I come to the children of Israel and say to them, mo ni ang first encounter nila ni Moses sa Diyos sa Israel. The Elohim of your father has sent me to you. So ingon ang anghel nga gigamit, ingon si Moses, kung mingon ko nga mabot na ko gistorya ni Moses ang angel nga si kung tanawa kung madto na ko sa anak sa Israel, nga mingon ko ang Diyos sa inyong mga ginikanan nagpadala ka na ako diha kaninyo. Og mingon sila, what is his name? What shall I say to them? So mo ni ang permiro nga encounter ng Mose nga diin mabasa nato sa 15 nga nagpaila nga iyang pangalan. Mabasa na to, and Elohim said further to Mose, thus you are to say that children of Israel, Hashem, Tetragrammaton, Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitzchak, the Elohim of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my remembrance to all generation. So maigsuon, ingon re, this is my name forever, o kini ang hinumduman sa tanang henerasyon. So meaning, kining pangalan na maigsuon, dili mausab. Pero kini nga istorya nila ni Mose. So kinahanglan magnay witness, kisa may i-witness nila. So si Mose ang unang nakaila before sa anak sa Israel. Pero wala nagpasabot nga sila Abraham wa kaila. Wala kumingon ana maigsoon. Ato lang tang ikuan to kay Mose. Sa time na Mose sa diyang gihatag ang covenant, si Mose pa ang nakabalo sa pangalan. Kay siya man nagkuan si pangalan nimo, wadto nako. Pero atong time na may mga tiguang pangay Mose dito sa Mitzrayim, sa Egypt. Posible o kanang posible nga nadyoy nakaila motong kumangutana sila mo ni istorya. So naman sila ikabilin-bilin nga mga pagtulunan gikan sila mga ginikanan nila Abraham. So maigsoon ug atong tan-awong maayo diri nagpaila-ila ang Dios kay Mose, og diri sa Deuteronomy 15, which is mo ang gistorya ni Mose, gibalik lang niya ang naitabo nila sa Exodus 19 nga ang Dios misulti, og ang sulti niya mo na ni ang Exodus chapter 20 nga mao po'y gisulti niya sa Deuteronomy nga ingon si Mose. Ingon diri, and Elohim spoke all these words saying, I am Hashem your Elohim, who brought you out of the land of Mitzrayim, out of the house of slavery. You have no other mighty ones against my face. So ingon siya, dili mo maghimo og laing Dios sa akong atubangan. So di mo kinahanglan maghimo og laing Dios, mga Dios sa mighty ones, mga laing Dios, laing mga Dios sa akong atubangan. You do not make for yourself a carved image. So ingon siya, dili ka maghimog laing mga Dios. Ikaduha, dili ka maghimog larawan, inorba nga mga larawan, or any likeness of that which is in heaven above, which is in the earth beneath, or which is in the water under the earth.
dili ka maghimo sa imong kaugalingon. Kanang po the purpose sa imong kaugalingon, di ka pwede magimana. Kay mingon na gano nagpahimo siya kirubin. So di man to purpose sa tao. Sa Dios man to. So dili to siya kuan kay ang Dios mo man siya ingon pa sa Isaias 33 ingon siya Isaias 33 Isaias 33 ingon siya baliktad o yun siya, for Hashem is our judge, Hashem is our lawgiver, Hashem is our sovereign, He saves us. So why makabuot niya? Siya man ang maghukom, siya pud ang lawgiver, siya pud ang hari. So why makabuot kang Hashem? Igsoon. So kung unsa yang sulti nga dili ka maghimog imahe sa imong kaugalingon, o di pwede na. Kung maingon siya nga maghimog imahe ani nga kerubin, igsugo po sila maghimog kerubin. So why mahimo? Di na against sa iya. So ang iya lang diri maghimo ka sa imong kinaugalingon. Maghimo ka ba? Sa imong kagawa ka suguan naghimo ka. So bawal na siya. Kay ingon siya, I am a jealous El. Oh, siloso ko nga Dios. Dili ka maghimog laing mga Dios sa akong atubangan. Oh, ako nagpailadaan siya sa iyang pangalan. So meaning kung ang Dios nimo una iyang pangalan lahi, dili pareha ning pangalan niya nga gisulti niya sa tibuok katawhan ato nga time milyon ako nagtuo nga milyon to kay nay mga mixed multitude na pay mga bata na mga babae plus 600,000 tao nga lalaki. Oh, so daghan kay sila. So may igsoon milyon to sila ato ikon milyon di lang isa. So nakadungog sa pangalan sa Dios sa Israel nga nagpailala nga siya may pangalan. So mao na may igsoon importante kay ni may igsoon kay basi sa kapanahon na nato may igsoon nagsimba tag laing Dios gawa sa Dios sa Israel. Ko kana may igsoon inyo pa nang inuklugan kung ang inyong gisimba gani dili ang Dios sa Israel lahi. Kay naay mga preacher nga ang nausab daw ang pangalan. So tingman may igsoon sa gipaila-ila niya kay Mose may igsoon sa Exodus chapter 3 verse 15 baliko na to ingon siya, this is my name forever. Oh, this is my remembrance to all generation. Kung word nga forever may igsoon di na nimo usabon kay authority man sa Dios nga iyang kon nga gisugo niyang anghel para usulting ang pangalan sa Dios sa Israel forever dili mausab. Kami sa wa may mabasa dili mausab diha forever. Kanang forever gay permanente na hangtod sa hangtod di na pwede usbon. Kung usabon nimo na gihimo ng Jehovah, gihimong Yahweh, hindi na mao ang pangalan. So possible di na jud dalawaton sa mga gahom. So importante nga unsa diay gimension niya sa Israel. So kinahanglan tawag ka ng Israelita nga House of Israel nga mooy mo pangalan aron makailata. Ang pangutana kinsa may ang pangalan. So kami dili may istorya kay among ihatag ang katungod sa pagbutyag sa pangalan dito sa kuhin sa mga pari. Kay sila man ang mga pari may igsoon mo sila ang naikatungod nga motudlo. Sigon sa mabasa sa Biblia, ang mga pari mooy naikatungod nga motudlo sa balaod. So dili pari nga kanang pari-pari nga naa sa mga relihiyon mga igsoon. Kaya ang pagkapari sumala sa mabasa sa Biblia sa kuan basahon nato sa Exodus chapter 29. Exodus chapter 29 verse 9 ang mabasa diri may igsoon ingon siya diri, and shall gird them with girdles, Aaron and his sons. So take note, Aaron and his sons, and put the turbans on them, and the priesthood shall be theirs for an everlasting law. So ang the priesthood, ang pagkapari, ang pagkasaserdote para lamang sa ilaha sa walay katapusan nga balaod, everlasting law. So ang pagkapari dai migsoon, kumingon si Pablo nga gilista ng pagkapari, iya tong opinion. Di na to kuan kay na may mabasa sa New Testament
sa testamento sa mga Kristiyano nga mabasa nga giusap pagkapari, pero ang diri sa tuwa kay maklaro man ang pagkapari para kay Aaron ug iyang mga anak. Kung naay ning claim karon nga laing pagkapari, di nato na makuan kay basta diri ta sa istorya sa Dios nga gisulti sa Dios nga balaod dito sa nasod Israel. Kay siya man ang atong kuan, kung maminaw tagtao para ni Pablo o unsa pa nga mga kuan ayahan na kay kung iyan ang idea, private opinion, di man dalawaton sa Dios. Kay si Pablo una walay katungod kay di man siya libita, binhamin man siya, wa siya katungod nga mutudlo. Wa siya katungod nga mutudlo kay di man siya authorized nga mutudlo maigsoon. Di pud siya sa tawag nga manlalagna o propeta. So ang iya kanang mga sulat ni Pablo puro lang na niya epistle o iya lang nasabtan kung unsa nasulat. Pero dili na kumo kay nagisulat si Pablo ato nang tuan dili diretso nga tuan atong tanawon kung unsa gyud gisulti sa mga propeta nga gisugo sa Dios sa Israel. Naman tay mga propeta nga kuan. So naputay balaod kinsay mo interpret sa kasulatan. Sumala sa Biblia ang mo interpret sa kasulatan, mabasa na to sa 17 verse 8. Yun siya, when any matters arises which is too hard for you to judge, between blood and blood, between plea and plea, or between stroke and stroke, matters of strife with your gates, then you shall rise and go up to the place which Hashem your Elohim chooses, and shall come to the priest, the Levites, and to the judge which is on those days, and shall inquire, and they shall declare to you the word of right ruling. So kung maglibog ka kung sa katinuod ni sulti ni Pablo, so ang buhaton nimo ingon ang Dios sa Israel mo niyang pamagi kay kabalo man siya unsay metabo, kay balo siya unsay metabo sa ulay mga adlaw nga naji mga nagpaka arong ingnon nga anang gitawag nga rabay. So kung di ka kasabot, buhaton nimo adto ka sa pari nga libita sa kay Aaron, linya ni Aaron og sa mga hukom na madlawa dito sa lugar nga gipili sa Dios. So ang gipili sa Dios is ang Jerusalem dito ka maadto para mangutana ka unsa man ang karon wa naman ang kuan na naman tay digital naman taron. So dali na lang ang impormasyon na natay mga rabay. So ngutana ta sa rabay unsa ang ilang ikasultian na kay bisan gani si Jesus nga kuan sa kuan atong tan-awon, si Jesus sa Matthew 23:1 ingon gay si Jesus, and Joshua spoke to the crowds and to his thoughts ones, sa mga tinun-an sipulo, saying, the scribes and the Pharisees sit on the seat of Moses. So sila ang mga eskriba o mga Pariseo naglingkuran sa lingkuran ni Moses unsa may kuan sa paghukom. Therefore, whatever they say to you, guard and do. So, tungod niya na, bisag unsa ilang gisulti, bantay o buhata. So, muna ang ingon ni Jesus sa New Testament, nga gitawag Joshua. So, may suon, importante, unsa importante atong ibasa na to ganina, kay dili lang ang kasuguan di ay gihatag sa Dios mismo iyang ang napulo kasugo o kabinan o at pagsaad dili lang giyang padala dito kay Mose kundi iya tayong gi-mention sa katawhan nga naa ato nga time sa tanang katawhan. So dili lang si Mose making adi na mao kundi nakadung ang tanang tao mismo sila nakadung pero nanghadlok lang sila. So mo na hangtod lamang diha maigsuon kun na may mga pangutana mga komento inyo lang i-chat i-text lang nyo dari sa atong live o andam ta nga motubag ni ana sa sunod nga atong so diri lang hangtod kutob kini igsoon ninyo si Brother Jerry. Maayong gabi, shalom sa tanan.